Magandang hapon mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Sina Adrian Bersamin at Try D. Olivar, inireklamo ng kasong kriminal sa Ombudsman. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Val Gonzales. Inireklamo ng mga kasong graft at malversation sa Office of the Ombudsman sina dating Presidential Executive Liaison Office Chief Adrian Bersamin at dating Department of Education Undersecretary Try D. Olivar. Ang reklamo ay inihain ng bagong alyansang Makabayan o Bayan at ilang mga concerned citizens dahil sa umano'y pagkakasangkot ni na Bersamin at Olivar sa multi-bilyong pisong katiwalian sa mga infrastructure projects. Sa pangunguna ni Bayan Chairperson Teddy Casino, ay hinihiling ng grupo sa Ombudsman na busisiin ang papel ng dalawa sa anilay malawakang Commitment Insertion Kickback Scheme. Ayon sa grupo, ang scheme ay may kaugnayan sa mga budget insertion sa national budget at mga proyekto sa infrastruktura kung saan ang dalawang opisyal daw ay nagsilbing mga bagmen ng Pangulo. Batay sa mga sinumpaang salaysay na binanggit sa reklamo, bilyong-bilyong pisong kickback ang umano'y personal na inihatid ni na Bersamin at Olivar sa Pangulo. Kasama nila rito ang halagang umaabot sa 8 bilyong piso bilang bayad para sa Pangulo na ibinigay ng ilang beses o installments. Isinagawang pagsasampa ng kaso isang araw bago ang nakatagdang pagtatapos sa trabaho ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa darating na Marso 31. Binigyang din ng grupo na ang pagsasara ng ICI ay isang ganap na kabiguan dahil wala itong napanagot na mataas na opisyal sa nabanggit na korupsyon. Naninindigan ng bayan na dapat magsagawa ng buo at walang kinikilingang investigasyon ng Ombudsman upang matukoy ang pananagutang kriminal, sibil at administratibo ng mga nasasangkot. Giit ni Casino, ang pagbibitiw ng dalawang opisyal ay hindi dapat maging dahilan upang makalusot sa pananagutan at dapat buwagin ang sistema ng korupsyon na labis nang nagpapahirap sa ating bansa. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, bagong henerasyon party list, hindi pa rin pipirma sa bagong impeachment complaint versus VP Sara. Ito ay inihayag ni bagong henerasyon party list spokesperson Bernadette Herrera na hindi nagbago ang posisyon ng partido, na hindi pa rin pipirma sa kasalukuyang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Aniya, paninindigan ng kanyang partido ang kanilang naging desisyon sa issue noong 19th Congress dahil pareho lang umano ang nilalaman nito sa naunang complaint na isinampa. Pagbago yun i-add ko lang, meron pala tayong wage subsidy rin na nilagay dito. Ayun. Katulad ng before. So, bago ko makalimutan, para sa mga companies. So, you also provided a wage subsidy. Parang yung ginawa noon, nagbigay ng DOLE yung pangpasweldo ng mga tao doon sa kanilang mga. So, pagkakaroon din yan. Mas sa maganda. Anyway, about impeachment po. Well, katulad po nung panahon namin, noong 19th Congress, isa po ako sa hindi pumirma ng impeachment. And since ang parehas na naman yung nilalaman ng impeachment, I didn't find it na hindi namin na nakikita na kailangan mag-file ulit ng panibago or kailangan pumirma ulit dito sa panibagong impeachment complaint. So, hindi pa rin po kami pipirma dito sa impeachment complaint na ito. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.